Alam mo bang pwedeng maging gamot ang kape mo tuwing umaga? Depende sa nilalagay mo rito. Marami sa atin, lalo na ang mga senior, hindi nagsisimula ang araw ng walang tasa ng kape. Pero ang hindi alam ng karamihan, ang kape ay pwedeng maging dahilan ng panghihina o maging sikreto sa pagbalik ng lakas, depende sa kung anong sangkap ang hinahalo mo rito. Ayon sa mga pag-aaral, paglampas 60, ang katawan ay unti-unting nawawalan ng hanggang 8% ng muscle kada dekada. Ibig sabihin, habang tumatanda tayo, mas bumabagal ang metabolism, mas madali tayong mapagod, at mas mataas ang panganib ng pagkahulog o fracture. Pero heto ang nakakagulat na katotohanan. Hindi mo kailangan ng mamahaling supplement para labanan ito. Dahil mismong sa iyong tasa ng kape, pwedeng magsimula ang pagbabago. Kung pagsasamahin mo ang tamang natural na sangkap, kaya nitong pabalikin ang lakas ng iyong mga kalamnan, pabagsakin ang inflammation, at palakasin pa ang puso't isipan mo. Lahat habang ini-enjoy mo ang aroma ng mainit na kape. Sa video na ito, ibabahagi ko sa iyo ang 8 powerful na sangkap na pwede mong ihalo sa iyong kape araw-araw. Mula number 8 hanggang number 1, at lahat ay may siyentipikong patunay. Siguraduhin mong manatili hanggang dulo dahil ang number 4 ingredient ayon sa pag-aaral ay nakapagpabuti ng mobility ng mga seniors ng mahigit 40%. Bago tayo magsimula, gusto ko munang marinig mula sa iyo. Ilagay sa comments, ilang taon ka na? Saan ka nanonood? Kamusta ang kalusugan mo lately? Binabasa namin ang bawat isa dahil bawat kwento mo, inspirasyon sa iba. Number 8, cinnamon, Ceylon cinnamon. Ang ating number 8 ingredient ay isang paboritong panghimagas na bihira nating isipin na gamot sa katawan, cinnamon. Karaniwan nating nakikita ito sa tinapay, oatmeal o dessert, pero alam mo bang kapag inihalo mo ito sa kape, nagiging protektor ito ng muscles at tagapagbantay ng blood sugar. Ayon sa mga pag-aaral, ang cinnamon ay may mga compound na nakakatulong sa sirkulasyon ng dugo, laban sa inflammation at higit sa lahat, pinapastabilize ang blood sugar at yan ang napakahalaga para sa mga seniors. Kapag hindi kontrolado ang blood sugar, unti-unti nitong ninanakaw ang enerhiya ng ating kalamnan. Resulta, panghihina, paminsan-minsang panginginig at mas madaling mapagod kahit sa simpleng gawain. Ganyan din ang naranasan ni Mang John, 68 taong gulang. Lagi siyang antukin sa hapon at napapansin niyang parang nanghihina ang mga binti niya. Sinabihan siya ng asawa niyang subukang maglagay ng cinnamon sa kape tuwing umaga. Unay duda siya, pero sinubukan pa rin. Pagkalipas lang ng ilang linggo, napansin niyang hindi na siya inaantok sa tanghali. Mas maganang pakiramdam ng katawan. At nang suriin ng doktor, bumaba ang blood sugar niya ng halos 20 puntos. Sabi nga ng doktor niya, minsan, simpleng sangkap lang ang kailangan. Kaya kung gusto mong gawing mas muscle-friendly ang kape mo, maglagay lang ng kalahating kutsarita ng Ceylon cinnamon. Ito ang tinatawag na true cinnamon dahil mababa ang kumarin, isang natural compound na maaaring makasama kung sobra. Walang calories, walang asukal at walang insulin spike. Isa lang itong simpleng paraan para gawing gamot sa tasa ang iyong kape. Number 7. Cocoa powder. Ang number 7 ingredient sa ating listahan ay isa sa mga paborito ng marami, cocoa powder. Oo, ito rin ang sangkap ng hot chocolate, pero kapag unsweetened at hinalo sa kape, nagiging superfood para sa mga senior. Ang cocoa ay puno ng flavonols, mga natural na compound na nagpapabuti ng daloy ng dugo, nagpaparelax ng blood vessels at laban sa inflammation. Para sa mga lampas 60, napakahalaga nito. Habang tumatanda tayo, humihina ang sirkulasyon. Mas mabagal dumaloy ang dugo papunta sa mga kalamnan, kaya mas madaling mapagod, sumakit ang binti, o maramdaman ang bigat sa paglakad. Pero isang simpleng kutsarita ng cocoa sa iyong kape ay maaaring baguhin ito. Gaya ni Lola Evelyn, 72 taong gulang. Mahilig siya sa kape, pero lagi niyang sinasabi na parang mabigat ang mga paa niya tuwing naglalakad sa umaga. Isang araw, sinabihan siya ng apo niyang mahilig sa fitness. Nasubukan daw haluan ng unsweetened cocoa powder ang kanyang kape. Noong una natawa lang siya, kape at tsokolate, parang bata, pero sinubukan pa rin niya.
Pagkalipas ng 2 linggo, napansin niyang mas magaan na ang bawat hakbang, mas humaba ang kaya niyang lakarin, at sa check-up niya, mas mababa ang blood pressure niya kaysa dati. Ayon sa siyensya, ang flavonol sa cocoa ay tumutulong sa endothelial function o kakayahan ng ugat na mag-relax at maghatid ng oxygen sa mga kalamnan. Kapag pinagsama sa caffeine ng kape, nagiging energy booster na hindi nakakapagod. Kaya subukan mong maghalo ng 1 kutsarita ng unsweetened cocoa powder sa umagang kape mo. Bukod sa masarap na lasa, makakatulong pa ito sa puso at kalamnan mo. Number 6. Coconut oil o MCT oil. Ang number 6 ingredient ay isa sa mga pinaka-pinagkakatiwalaan ng mga matatanda sa Asia. Coconut oil o MCT oil. Oo, mantika ito, pero huwag kang mag-alala. Ito ang uri ng taba na tumutulong, hindi nakakasama. Habang tumatanda tayo, bumabagal ang kakayahan ng katawan na gumamit ng glucose o asukal bilang enerhiya. Kaya madalas kahit may kain ka, pakiramdam mo laging pagod, lutang o inaantok. Dito pumapasok ang ganda ng MCT oil. Ang MCT ay nangangahulugang medium chain triglycerides. Isang uri ng taba na diretsong ginagawang ketones ng katawan. Ang ketones ang ginagamit ng utak at kalamnan bilang malinis, tuloy-tuloy na enerhiya na hindi bumabagsak bigla tulad ng asukal. Ganyan ang naranasan ni Mang Harold, 69 na taong gulang. Araw-araw siyang nagkakape pero bandang 10:00 ng umaga, ramdam na niya ang pagod at gutom. Sabi ng anak niya, "Tay, subukan niyo kaya lagyan ng 1 kutsarita ng MCT oil ang kape niyo." Noong una nagbiro pa siya, kape na may mantika. Hindi ata masarap yan. Pero pagkalipas ng ilang araw, napansin niyang steady ang energy niya buong umaga. Wala nang panginginig, wala nang biglang gutom, at unti-unti pang nabawasan ang taba sa tiyan. Ayon sa mga pag-aaral, ang MCT oil ay tumutulong sa fat burning, focus ng utak at muscle efficiency. Para bang pinaaalala nito sa katawan kung paano maging mas matipid sa enerhiya. Para sa mga gustong subukan, magsimula sa 1 kutsarita lang bawat umaga at i-blend ito sa kape para maging creamy at masarap. Habang nasa sanay, pwedeng dagdagan. Ito ang sikreto ng mga matatalinong seniors. Hindi lang sila nagkakape, pinapainam nila ito. Number 5. Milk or soy milk. Ang number 5 ingredient ay sobrang simple pero madalas nating hindi pinapansin. Gatas o soy milk. Akala ng iba pampalabnaw lang ito ng kape. Pero ang totoo, isa itong muscle at bone booster na napakahalaga lalo na paglampas 60. Bakit? Dahil ang gatas ay may complete protein. Ibig sabihin, kumpleto ito sa mga essential amino acids na kailangan ng katawan para mag-repair at magtayo ng bagong muscle fibers. Kasabay nito, may calcium din na tumutulong sa tibay ng buto. Kung ayaw mo naman ng dairy, pwede rin ang soy milk. Mayaman ito sa plant-based protein at isoflavones na tumutulong hindi lang sa kalamnan, kundi pati sa puso at hormones ng mga kababaihang senior. Tulad ni Lola Dolores, 72 taong gulang. Ilang taon na siyang umiinom ng itim na kape dahil sabi niya, mas healthy pag walang gatas. Pero napansin ng anak niyang nurse na pumapayat ang braso at humihina ang lakas niya. Kaya sinabihan siya na lagyan ng soy milk ang umagang kape niya. Pagkalipas ng ilang buwan, napansin ni Lola Dolores na mas madali na niyang buhatin ang mga grocery bag, hindi na masyadong nangangalay ang tuhod, at sa check-up niya, bahagyang tumaas ang bone density. Maliit na pagbabago pero malaking epekto sa kalidad ng buhay. Ang kagandahan pa nito, hindi mo kailangan ng sobrang dami. Kalahating tasa lang ng milk o soy milk ay nagbibigay ng 4 hanggang 6 na gramo ng protein na sapat para makontra ang muscle loss sa pagtanda. Kung lactose intolerant ka, pumili ng lactose-free milk o fortified soy milk na may dagdag calcium. Simple lang pero epektibo. Dahil minsan, 1 splash lang sa kape, kalakasan na sa katawan. Number 4. Collagen powder. Ang number 4 ingredient ay isa sa mga pinakasikat ngayon sa mga kababaihan dahil sa anti-aging effect nito. Pero hindi lang ito para sa kutis. Para sa mga senior, ito ay super fuel para sa joints, muscles at buto, ang collagen powder. Alam mo ba na paglampas sa 60,
unti-unti nang bumababa ang natural na paggawa ng collagen ng katawan. Kaya karaniwan na ang pananakit ng tuhod, likod at ang mabagal na pag-recover ng mga kalamnan. Pero ang magandang balita, pwedeng ibalik ito sa simpleng paraan. Isang scoop lang sa kape tuwing umaga. Si Mang Robert, 70 taong gulang, ay mahilig mag-garden. Pero dumating ang panahon na halos hindi na siya makayuko sa sobrang sakit ng tuhod. Sinubukan niyang magpahinga, uminom ng painkillers, pero bumabalik pa rin ang sakit. Hanggang sa marinig niya mula sa kapitbahay ang tungkol sa collagen coffee. Sinubukan niya ito, isang scoop kada umaga. Pagkalipas ng 2 buwan, napansin niyang mas magaan ang galaw niya, mas kaunti ang pananakit at nakakaluhod na ulit siya sa hardin ng hindi nagrereklamo. Ayon sa mga pag-aaral, ang collagen ay may mga amino acid gaya ng glycine at proline na tumutulong sa pag-repair ng muscle fibers, pagpapatibay ng joints, at pagpapasigla ng balat. Ang kape naman ay natural na tumutulong sa sirkulasyon, kaya mas mabilis nitong naipapadala ang collagen sa mga parte ng katawan na nangangailangan nito. Walang lasa ang collagen powder, kaya pwedeng ihalo sa kape nang hindi nagbabago ang timpla. Isa lang ang sikreto, consistency. Gawing parte ng umagang routine mo. Dahil minsan, isang scoop lang ang pagitan ng pananakit at muling pagkilos ng malaya. Number 3. Whey protein powder. Ang number 3 ingredient ay madalas iniuugnay sa mga bodybuilder o atleta. Pero ang totoo, mas kailangan ito ng mga seniors. Ito ang whey protein powder, ang lihim laban sa muscle loss o tinatawag na anabolic resistance na karaniwang nangyayari paglampas 60. Habang tumatanda tayo, bumababa ang kakayahan ng katawan na gamitin ang protina para magtayo ng bagong kalamnan. Kaya kahit regular kang kumakain ng karne o itlog, minsan hindi pa rin ito sapat. Pero ang whey protein ay mayaman sa leucine, isang espesyal na amino acid na nag-a-activate ng muscle growth signal sa katawan. Si Helen, 67 taong gulang, ay isang dating aktibong lola. Pero nitong mga nakaraang taon, napansin niyang bumigat ang pag-akyat sa hagdan at parang lumiliit ang braso at hita niya. Akala niya normal lang ito sa pagtanda hanggang sa payuhan siya ng anak niyang trainer na subukan ang isang scoop ng unflavored whey protein sa kape tuwing umaga. Noong una nagduda siya, baka raw malasahan o parang chalky. Pero nang subukan niya, halos walang lasa at pagkatapos ng 3 linggo, napansin niyang mas magaan ang katawan, mas steady ang lakas, at kahit ang doktor niya, napansin ang pagtaas ng muscle tone at energy levels. Ayon sa mga eksperto, ang whey protein ay mabilis tunawin, madaling i-absorb, at tumutulong sa pag-repair ng kalamnan pagkatapos ng pagtulog o magaan na aktibidad. Ang pinakamainam na uri para sa seniors ay whey isolate o hydrolyzed whey dahil madali ito sa tiyan kahit may lactose sensitivity. Isang scoop lang sa kape bawat araw at para ka nang uminom ng muscle repair drink habang nagkakape. Number 2. Ground chia seeds. Ang number 2 ingredient ay maliit pero napakalakas. Chia seeds. Maraming nagsasabi, buto lang yan para sa mga ibon. Pero alam mo ba, itong maliliit na butil na ito ay isa sa pinakamakapangyarihang pagkain na pwedeng ihalo sa iyong kape kung lampas 60 ka na. Ang chia seeds ay puno ng omega-3 fatty acids, fiber, at plant-based protein. 3 sangkap na sabay-sabay kumikilos para palakasin ang puso, linisin ang tiyan at protektahan ang mga kalamnan. Habang tumatanda tayo, kadalasan kulang tayo sa fiber at omega-3. Ang resulta, mabagal ang metabolism, lumalaki ang tiyan, at mas madalas ang pananakit ng kasu-kasuan dahil sa inflammation. Pero ang simpleng pagdagdag ng chia sa kape ay pwedeng magbago niyan. Gaya ni Mang George, 70 taong gulang. Matagal na siyang hirap sa pagtunaw ng pagkain at madalas constipated. Dagdag pa, napansin niyang palaki ng palaki ang tiyan niya kahit kaunti lang kumain. Nang irekomenda ng anak niyang nutritionist ang paghalo ng 1 kutsarita ng ground chia seeds sa umagang kape, nagduda siya. Hindi ba magiging parang lugaw yan? Pero sinubukan pa rin niya. Pagkalipas ng ilang linggo, napansin niyang mas regular na ang pagdumi, mas magaan ang tiyan, at pati sakit sa kasukasuan ay nabawasan.
Ang sabi pa nga niya, parang na-oilan ang makina ko. Ayon sa mga pag-aaral, ang chia ay tumutulong sa blood sugar control, digestion, at muscle recovery. Ang mahalaga, gamitin ang ground chia seeds, hindi buo para mas maabsorb ng katawan ang nutrients. Maghalo lang ng 1 hanggang 2 kutsarita sa mainit na kape. Medyo nagiging creamy at nutty ang lasa, pero sulit sa benepisyo. Number 1. Turmeric at black pepper. At narito na tayo sa number 1 ingredient. Ang golden duo na kayang baguhin ang kalidad ng buhay ng mga senior. Turmeric at black pepper. Hindi lang ito simpleng pampalasa sa ulam. Ito ay isa sa mga pinakamabisang natural na anti-inflammatory na pwedeng ihalo sa kape mo araw-araw. Ang turmeric ay may curcumin, isang compound na kilalang laban sa pamamaga, pananakit ng kasukasuan at panghihina ng kalamnan. Pero may sikreto rito. Mahina itong maabsorb ng katawan kung turmeric lang mag-isa. Kaya kailangan mong samahan ng kaunting black pepper. Dahil pinapataas nito ang absorption ng curcumin ng hanggang 2,000%. Ibig sabihin, kung dati parang ordinaryong pampalasa lang ito, kapag may kasamang paminta, nagiging medisina. Gaya ni Mang Satoshi, 73 taong gulang, na dati hirap makagalaw dahil sa arthritis at tuhod na laging namamaga. Mahilig siyang mag-garden, pero napilitan siyang tumigil dahil sa sakit. Isang araw, sinabi ng anak niyang nurse, "Tay, subukan niyo po kaya maglagay ng turmeric at kaunting paminta sa kape niyo." Medyo nagduda siya. Kape na may luyang dilaw at paminta, parang kakaiba yan. Pero sinubukan niya pa rin. Pagkalipas ng 3 linggo, napansin niyang humupa ang pananakit, mas madali nang yumuko at lumakad, at muling nakabalik sa pag-aalaga ng hardin na dati niyang kinagigiliwan. Ayon sa mga pag-aaral, ang kombinasyong ito ay nakakapagpababa ng inflammation markers, pinoprotektahan ang puso at pinapalakas ang kalamnan. Ang kailangan mo lang ay kalahating kutsarita ng turmeric at 1 pinch ng black pepper sa mainit na kape. Sa bawat lagok, pinapakalma mo ang katawan at binabalik ang galaw ng kabataan. Ayan, mga kahinog na kaalaman. Natapos natin ang 8 simpleng sangkap na pwedeng gawing gamot ang iyong kape tuwing umaga. Balikan natin mabilis. Number 8, cinnamon, para sa stable na blood sugar at tuloy-tuloy na enerhiya. Number 7, cocoa powder, para sa magandang sirkulasyon at healthy na puso. Number 6, coconut o MCT oil, para sa steady energy at fat burning. Number 5, milk o soy milk, para sa protein at calcium na pampalakas ng butot kalamnan. Number 4, collagen powder, para sa mas malambot na galaw at tibay ng joints. Number 3, whey protein, para sa muscle growth at laban sa panghihina. Number 2, ground chia seeds, para sa malusog na tiyan, puso at mga kasukasuan. At ang number 1, turmeric with black pepper, para sa anti-inflammatory at mas malayang pagkilos kahit sa edad na lampas 70. Lahat ng ito ay simple, abot kaya, at siyentipikong napatunayan. Walang magic, kundi disiplina at consistency lang sa bawat tasa ng kape. Tandaan, ang tamang timpla ng kape ay pwedeng magpanumbalik ng lakas. Hindi lang magpalakas ng gising. Your coffee is your medicine. At ngayon, gusto kong malaman, anong sangkap ang gusto mong subukan bukas? Cinnamon, chia, o baka turmeric? I-comment mo sa ibaba. Baka ang karanasan mo ang maging inspirasyon ng iba. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe sa Hinog na Kaalaman para sa mga practical tips na nagpapanatiling malakas, masigla at masaya kahit lampas 60. At syempre, paalala lang, educational purpose lamang ito. Kung may iniinom kang gamot o kondisyon sa kalusugan, kumonsulta muna sa iyong doktor. Sa huli, tandaan, ang tunay na lakas hindi nawawala sa edad, kundi sa disiplina sa bawat tasa ng kape.